Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito po ang report. Patikos ngayon ang isang high-end residential project na itinatayo sa gilid ng bundok sa Cebu City. Yan umano ang isa sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang barangay sa lungsod. Nasa Ito daw po ang dahilan kung bakit binaha ang mga ilang lugar sa Cebu. Itong tinatawag na Monterrasas, ano? Monterrasas high-end residential project na ngayon binabatikos ng mga ilang Cebuano at mga netizen. Dahil nga po sa nagkaroon ng malawakang pagbaha. Ano po, ang luxury development na ito ay nabinuo ng ilang kilalang kontratista, ha? At sinasabing nagdulot ng pagbabago sa natural na daloy ng tubig. Magdudulot nga ito ng natural na pagbabago. Biro mo ba naman yan na puro puno yan na kinalbo? Imbis na ang pagbagsak ng ulan, hihigupin ng mga puno, hihigupin ng lupa, saan pupunta yung tubig? Natural, sa ilog, umapaw. Pati yung kabahayan, nadali. Ha? Hmm. Nagdulot ng pagbabago sa natural na daloy. Yung natural na daloy ng tubig na bago. Ha? At pagkasira ng mga ilog at estero na nagpahirap sa pagbaha sa mga barangay sa paligid nito. Ano po? Mga residente at lokal na opisyal kabilang sa Cebu, Governor Pamela Barre 4 ay humihiling ng agarang investigasyon dahil sa potensyal na paglabag sa environmental laws at pagiging mapabaya sa public safety. Ha? Ito ay bahagi ng mas malawak na iskandalo sa mga flood control project. Ano po? Bilyong-bilyon na naman ang involved po rito. Ha? Na marami ay hindi natapos o hindi gumagana na nagdudulot na galit na publiko. Konektado sa mga protesta laban sa ombudsman. Ito na naman tayo. Ha? Oh. Patuloy po natin ang report. frontline na balitang yan, si Rainiel Pawit. Matinding bahang naminsala sa Cebu dahil sa bagyong Tino. Daan-daang libo ang nawalan ng tirahan. Mahigit 100 na rin ang nasawi sa buong lalawigan. Bukod sa palyadong flood control projects, Palyadong flood control project. Bukod sa palyado, walang tinakbuhan yung tubig. Kaya tignan mo yung kabahayan doon sa mismong paanan ng bundok. Oh. Kasi may mga bahay dyan eh. Rumagasa yung napakalakas na tubig. Na-wash out ang mga kabahayan. Ha? Oh, patuloy po natin. sinisisi rin ng netizens at ng ilang Cebuano ang Darais at Monterrazas. Isa itong high-end residential Dirais at Monterrasas, ito po yung high-end na residential area na ginawa at na hanggang ngayon ongoing pa po yata yung kanyang construction yan na ipinagmamalaki nitong uh, isang kontratista dito. Ayan, nandito na naman tayo sa isang problemang napakalaki. Tignan natin kung paano nyo haharapin yan. project sa bundok na bahagi ng mga barangay Guadalupe at Biro Sapang mo? Daku sa Cebu City. Inspired ang disenyo nito sa Banawe Rice Terraces. Nasa likod nito ang celebrity engineer na si Slater Young. Ito pala si Slater Young ang ano rito, pasimuno rito eh. Dalhin yan sa imbestigahan yan. Kasi ikaw ang nagtulak ng
ng pagpapatayo niyan, ikaw ang nasa likod niyan, kaya ikaw ang managot. Kaya mo bang sagutin lahat ng nawalan ng ano? Oh, nawalan ng buhay, nawalan ng ari-arian diyan sa Cebu. Oh, i-monitor nyo na to, baka tumakas itong tukmol na ito, itong Slater-yang na to. Kailangan niyang panagutan ang kanyang mapangahas na aksyon. Sabi ng isang netizen, hindi raw nagbabaha sa barangay Guadalupe. Oh, ayan Pero ha. mula na magsimula ang pagpapatayo ng Ayan ha. It never floods in Guadalupe, but when Monterrasas started construction in 2007, it slowly started flooding already, and just this week super lala ang baha. Ayon po sa isang netizen na taga Cebu. Hindi po yan magsasalita kung hindi mismo siya ang nakasaksi. Taga doon po yan. Ano? Kaya siya nagsasalita. Hindi raw po binabaha ang Guadalupe. Ha? Nung ipinatayo yung Monterrasas na yan, noong 2007, dahan-dahan na po siyang binabaha. Hanggang po sa biglang bumaha ng super baha nitong bagyong Tino. Ano na ngayon? Slater Yang. Kumuha ka na ng napagagaling mong abogado dahil isa ka na sa gigisahin ngayon. Terrazas, bumaha na rin sa lugar. Kumalat din ang video ng pagkakalbo ng bundok kung saan Biro mo, mga bundok kinalbo nyo dahil lang sa proyekto nyong nakakala nyo makakapagbigay ng napakaginhawang buhay. Hindi eh. Ayan oh. Ikaw pala ang dahilan ikaw pala ang dahilan Number one na ikaw ang dahilan. Kaya pala nagkaroon ng malawakang baha dyan. Pinagkakalbo nyo na yung mga bundok na dapat sana proteksyon sa tubig pababa ng bundok upang hindi umagos sa kabahayan. Eto ngayon. Pagbagsak ng ulan, wala siyang kakapitan yung ulan eh. Dire-diretso. Ayun. Maraming nagbuwis ng buhay dahil sa pagkagahaman nyo sa pera. tinatayo ang Monterrazas. Marami tuloy ang kumwestiyon, lalo na sa epekto nito sa kalikasan. Ay, malaki Ayon kay talagang urban epekto yan. planner Ayan at oh. landscape architect Paulo Alcazaren, problematic ang Monterrazas. Biro mo? Eksperto nang nagsasabi na problematic ang Monterrasas. Slater Yang. Kailangan daw ang puno sa bundok na yon dahil hinihigop nito ang tubig ulan. Anya kung walang puno, bababa sa mga komunidad ng baha. That's problematic. That's problematic. Because you need trees there. If we don't address where the flood water or storm water will be channeled. I mean, you can do anything so long as you address where the water will go. Noong 2023 sinabi ni Yang na mayroong tangke sa ilalim ng mismong proyekto na kokolekta sa tubig ulan. We actually designed the rice to have an irrigation system similar to those in mga farms. So this entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below. Ayun, Slater Yang, asa na yung sinasabi mong lahat ng ulan na manggagaling dyan sa kabundukan ay makukolekta ng tangke sa baba. Asa na ngayon? Bakit hindi nag-function yung ginagawa mo? Bakit nagkaroon ng malawakang pagbaha dyan kung talagang mayroon yung malaking tangke dyan na kukolekta sa mga tubig ulan na babagsak dyan sa bundok na winasak mo, na tinayuan mo mismo ng high-end na residential. Ikaw, Slater Yang, dapat sa'yo, hindi ka Slater eh. Dapat sa'yo, ang pangalan mo, Tukmul Yang. Pero ang tanong, kaya ba nitong imbakin ang dami ng ulan na ibubuhos ng mga bagyo tulad ng bagyong Tino? Ayun ang tanong. Kaya bang imbakin ng tangking yan ang ibubuhos na ulan? Gaano ba kalaki ang tangking yan? Kasing laki ba ng Lamesa Dam o kaya pinakamalaking dam dito sa Pilipinas na kayang kumulekta ng volume ng tubig?
Oh, baka naman ang tangke mo, sinlaki lang ng tangke ng mga nagdi-deliver ng gasolina. Ah, yeah? So there are a lot of assumptions. One is that the drainage system below you can accept all of that water. And in a typhoon, it's a peak event. That means there's a whole lot of water that goes down in very short time. Wala pang bagong pahayag tungkol sa isyong ito si Yang. Nagsimula ang pagpapatayo ng Monterrazas noong 2007. Pero mo, 2007. Oh. Mahigit, 2020 mag 18 years na pala. Kasi 2025 ngayon. Oh, na nagsisimula ay na under construction yung Montirasas na yan. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yata eh. Oh. Ang pagbubunyag na ito ay hindi lamang isang kwento o trahedya itong Montirasas na ito, kundi isang malakas na panawagan para sa tunay na pananagutan, panawagan sa tunay na pananagutan nitong mga nagpatayo ng Montirasas na ito na pinapangunahan nitong ni Slater Young. Huliin nyo na tang taong to, mula sa mga kontratista na nag-prioritize ng profit at sa kaligtasan hanggang sa mga opisyal na nagpataba ng korupsyon, nagpalalim ng korupsyon sa pangalan ng development, sa gitna ng lumalaking pinsala mula sa climate change, ang papahayag sa mga unchecked luxury project tulad nito ng Montirasas, tulad niyang project na tulad nito na katumbas ng pagiging pabaya sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Tama po. Tama po ito. Yung mga sinasabi pa noon ni Gina Lopez. Kapag ang bundok sinira mo, ang maaapektuhan ay hindi itong mayayaman, yung mga mahihirap na tao, kasi sila po yung nakatira dyan sa mga ibaba ng bundok. Ang apektado dito, yung mahihirap, hindi itong mayayaman na ito na nagtatatayo lang ng kung gusto nilang mga luxury high-end na mga residential area, the Rise at Monterrazas, mayroon daw irigasyon system para sa kolektahin ang ulan. Nasaan na ngayon ang sinasabi nyo? Tama. Yung mga sinasabi noon ni DNR Secretary Gina Lopez na kapag kinalbo mo yung bundok na yan, ang epekto niyan, unang maapektuhan niyan yung mga mahihirap na tao. Tama nga naman, yung mga mahihirap, sila ang unang naapektuhan. Sila ang namatay. Sila ang na-wash out ng tahanan. Wala namang mayamang na wash out dyan. Maghanap ka nga ng mayamang na wash out ng tahanan dyan sa kasagsagan ng bagyo ng Tino na nagkaroon ng malawakang baha dyan sa Cebu. Ikaw, Slater Young, panagutan mo itong pinaggagawa mo. Sige. Na nagdulot ng hindi pagtitiwala sa gobyerno upang maiwasan ang pag-ulit ng kailangan ng agarang moratorium sa mga high-risk development, mas mahigit na environmental impact assessment at mabilis sa pagresolba ng mga investigasyon tulad ng sa ombudsman, hindi lamang sa Cebu, kundi sa buong bansa, kundi kung hindi, ang bawat bagyo ay magiging paalala ng nabigo nating sistema. Di ba po? Ito ang kagagawan ng mga tinatawag na mga ganid. The rise of Monterrazas, mayroon daw irigasyon sa systems para
kolektahin ang ulan. Saan na ngayon? Irigasyon na para kolektahin ang ulan. Dapat in-anticipate nyo na yan na mangyayari yan. Napakalakas na ulan na yan. Oh, nagkaroon patuloy kayo ng ng pananagutan sa taong bayan dahil mismo yan dahil diyan sa pag-construct nyo ng mga high-end na residential. Ikaw, oh, Slater Young, pananagutin, malaki ang pananagutan mo sa Cebu, sa mamamayan ng Cebu dahil ikaw ang may pakana nitong malaking proyektong ito na nagdulot ng kasawian ng iyong mga kababayan. Maraming nasawi, maraming nawalan ng tirahan dahil sa proyekto mong ito. Ha? Slater Young. Patuloy po tayo. Bigyan din ito ng Environmental Compliance Certificate ng Environmental Management Bureau ng DENR matapos nilang masuri Kasama dito yung DENR na nagbigay sa iyo ng clearance bago kaya napayagan na magpatayo ka diyan. Kasama ang DENR. Kasi ang DENR napakalawak, yung DENR ay napakalawak ang sindikato diyan. Dapat na masugpo na yan, matibagin na yan. Ngayon matitibag yan, ngayong administrasyon ni PBBM, titibagin yan. ang epekto ng proyekto sa kapaligiran. Nagbabalita mula sa frontline. Okay, mga kababayan, mga kaibigan, ano po, nakakalungkot dahil nga sa isang high-end na residential area na residential na pinapatayo ng itong si Slater Young, na tinatawag na Rise of Monterrasas. Ito pala ang sinisisi ng mga residente sa Cebu na apektado ng malawakang pagbaha. Mayroon pa nga nagsabi kung nung wala pa daw yan hindi naman daw binabaha sa Guadalupe. Simula nung ipinatayo yan ng 2007, nagkaroon na ng pagbabaha dyan. Hanggang sa lumala ng lumala. Lumala ng lumala, 2008, 9, 10, 11, 12, hanggang ngayon 2025, lalong lumala. Ayan na. Devastated na. Okay, hanggang dito na lang po ang ating vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Paki-share na lang po ulit. Huwag niyo pong kalimutan yung ating susunod na video. Kasi pag nilike nyo at subscribe and share, manonotify po kayo pag nag-like po kayo at nag-subscribe. Okay, marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo.